So, hi guys! Welcome back for another video. So, parang 1 year ago na ata yung first part ng credit card na video na in-upload ko. So, upon checking kasi sa account, napansin ko na maraming interested about credit card. So, ngayon, naisip ko lang to answer common questions. Yung mga binasa ko kasi ulit, yung mga questions. And then, marami pa talagang nagtatanong kung paano ko nakuha yung installment credit card ko from BDO. Then, ano yung mga perks ko doon. Then, i-add ko na din guys kung ilan na ang credit cards ko. And then, ano-ano ang mga gamit ng credit card. So, dun lang iikot itong video na to. So, to know more, just finish this video. And if you have any questions pa, you can drop it down sa comment section since if may time naman ako guys, hindi nga lang always, I'll check the comment and then nagre-reply din naman ako, okay? So, let's start. So, disclaimer lang din before we start our video. I'm not a CC expert, so lahat ng sasabihin ko dito guys ay pawang opinion lang, ay pawang experience lang. So, this is my personal opinion, my personal observation, my personal readings about credit card. So, disclaimer lang guys ha. That's all, okay? So, first, paano ko nga ba nakuha yung credit card ko from BDO, yung installment credit card? So, nakuha ko yun guys since may payroll account kami sa BDO. So, nagtatrabaho ako na private bank and then yung payroll namin is sa BDO. So, nagulat na lang ako after around 7 months to 8 months, may biglang nag-text sa akin na na-approve na daw ako based on my consent. So, legit naman yung guys. Nagde-text or email sila. So, kinonfirm ko siya. Tumawag ako sa customer hotline nila and then they confirm naman na meron nga akong approve. So, naligaw pa nga yun guys. I don't know ba't naligaw. So, dapat 1 week marireceive ko na siya kasi within Metro Manila lang naman. Dahil nga naligaw siya, umabot siya ng 2 weeks before ko siya na-receive. Tapos, upon research kasi or upon reading na din sa iba't ibang platform like Facebook and then YouTube, nalaman ko na if you have payroll or savings accounts or any accounts in BDO, you have big chances na papadalhan nila. So, kung may ganun kayo or may account kayo sa BDO, tapos may nag-text or email, baka nung nag-apply kayo dun sa personal savings like that or sa payroll, na-check nyo yung column na nagko-consent kayo, na bibigyan kayo ng credit card if qualified naman kayo. Okay? So, huwag kayong magtaka. Legit naman yon. And if may doubt talaga tayo, always talaga na i-email or i-ask natin or mas mabuti yung tawag yung mismong bank. Pangalawa, may nabasa kasi ako guys, upon reviewing the comments nga, sabi ko nga, nagbabasa ako ulit ng mga comments. Parang may nabasa kasi ako guys na sabi niya, magkakaroon ka or bibigyan ka ni BDO ng credit card if yung sahod mo or 20k above. Which, I don't know kung saan galing yung 20k, but minsan kasi guys, si bank, meron siyang tinatawag na criteria. So, we don't know ano yung specific criteria per bank kasi doon sila naka-base. Minsan kasi if you have records na kahit na mababa yung sahod natin, ina-approve nila tayo. Then, kahit na mataas yung sahod mo, if you have bad records in other banks, minsan hino-hold nila yung parang pinipending nila or hino-hold nila or pinaka-worst hindi nila tayo i-approve. So, dapat talaga ingatan natin yung mga records natin. So, hindi lang kasi credit card ang may reporting system dito sa Pilipinas. Like, nagre-report sa TransUnion. So, hindi lang credit card ang nagre-report doon. Nagre-report din yung mga loans na ina-applyan natin like home credit, yung mga bills payment. Nagre-report din sila doon and then kino-compute doon yung credit score natin. Though, dito, ang kinaganda naman sa Philippines, hindi pa masyadong mahigpit in terms of credit score. Unlike sa ibang bansa na parang hindi ka talaga magkakaroon ng credit cards or any personal loans or kahit anong loans pag hindi maganda yung standing mo. Or kung makakuha ka man, pahirapan. So, dito sa Philippines dahil hindi pa masyadong organized yung system natin about the credit score. So, hindi siya masyado. But guys, always natin talagang alagaan since meron din talagang other bank like big 4 banks
na talagang kinukonsider nila yung reports na yon. Okay? So, nakikita kasi yon. Like, ayun, si Mr. Juan. Sinesearch lang doon, nagre-request lang sila, and then, makikita nila yung records history mo, like your loans, and then credit cards, and then savings. Malalaman din doon, guys, if may mga close accounts kayo. Ngayon, ilan na bang card ko? So, happy to say, but I don't know if 50-50 since ayun, ibabanggit ko din sa inyo why 50-50. But as of the moment, I have 4 credit cards. So, hindi siya malalaki talaga, guys. Kasi since, diba, nag-start tayo sa mababa. So, nag-start lang ako sa minimum nung credit card ng BDO. And then, approve nila ako nung isa pa. And then, meron pang dumating. So, yung mga dumating na yun, guys, parang may pumunta kasing agent sa company namin. And then, in-apply nila kami. And then, yun nga, na-approve naman. So, ingatan na lang natin yung mga credit card na yun. Sip ko, guys, for that credit card, diba? 4. So, parang mahirap na siya. Kasi yung, iba-iba din kasi sila ng cut-off, guys. So, pahirapan talaga yung monitoring if you're not sanay. Ganon. So, for beginners talaga, okay na yung 1 or 2. Depende din sa lifestyle mo. Kasi, kunwari, meron namang kailangan talaga nila ng different cards. So, mas okay sa kanila. Pero if you're a beginner and you're, nag-venture pa tayo pa the credit cards, 1 or 2 muna, guys. Ano pa ba mga tinatanong nyo dun sa comment, guys? Yung parang sa payment. So, sa payment naman, marami naman kasing channel. So, kahit na ibang banks, makikita nyo naman yung mga banks din, yung mga credit card, may CC lang, o may credit card dun sa dulo, pwede nyo naman gamitin for payment. So, usually ako, pag hindi talaga ako nakakapunta sa bank, Maya. Or if wala talagang choice, tas ayaw ko mag-transfer to Maya, talagang, direct. So, 25, ang pinaka-maximum ata na payment. But, yung sa Maya ata, nasa 10 lang pesos, 10 pesos o 15. Kaya minsan tinatransfer ko doon, tas isang transfer lang. Okay? So, pwede tayong magbayad through online payment. Ayun. Or, if gusto mo makredit agad, kasi may times kasi, lalo na if pa-due na yung credit card mo, punta ka na lang doon sa nearest branch ng cards mo, then, doon ka magbayad kasi parang ang bilis nila nare-read sa system nila. Unlike sa payment channel, magwi-wait ka pa ng 2 to 3 days before ma-post yung payment mo. Ayun, last na, guys. Hindi ko alam kung anong strand ng Gusto ko lang talaga magsalita to share. Ayun. So, yung last natin is yung mga perks ng pagkakaroon ng credit card. So, perks talaga, pinaka-perks is for convenient. So, no need ka nang magdala ng laking cash. And then, for convenient also, dahil nakakapag-tap ka, nakaka-point ka din. Then, yung point pa is convertible to your purchase din. Parang good as cash din. Meron kasing pointing system, si credit card, unlike debit card. And then, mas secured si credit card. I don't know, kasi mas secured si credit card kasi parang nakakapag-contest ka na, ay, ito for fraud transaction to. Unlike dun sa debit card na parang less yung less yung parang protection niya. Ganon. Discuss natin further kung bakit ganon. Always remember lang talaga, wag natin ibibigay yung CVV kahit kanino. So, pag may tumawag, kasi ngayon yung mga scammer ngayon, always, ang ganda pa ng English, di ba? Tapos, professional in a way sila na parang feel mo, taga-bangko yung mga nakakausap natin. So, always remember, pag, ayun na, hinihingi na yung full account number mo, and then yung expiry date, at the end, mayroon ng CVV, or hinihingi ka ng OTP na may nag-chat sa'yo para ma-redeem mo yung mga points mo. Nako, it's a red flag. So, always dapat maging attentive tayo pagdating sa mga cards natin. Negative side lang ng credit card kasi matitempt ka. Ayun. Pag hindi ka sanay sa pagkakaroon ng credit card, mapapatak ganun kasi sobrang bilis niya. So, maraming kang babayaran. If hindi mo kasi siya nabayaran within the due, magkakaroon ka ng penalty charge. Liba na yun kung magbabayad ka ng minimum amount. Kasi pag napansin nyo sa billings nyo, may due, then may minimum amounts, tapos, yung so pag hindi mo nabayaran at all, may finance charge ka, may penalty charge, so 3 to 5% yun, depende sa bank, and then, yun nga, papatong-patong yun. So, always remember
na kaskas wisely talaga. So, hanggang dito na lang. And for more video, don't forget to follow me. Bye-bye!